Sa Royal Capital ng Human Kingdom, office ng hari. Tahimik na nakaupo ang hari sa likod ng kanyang engranding mesa habang nakaharap sa kanya ang prinsesa at ang prinsipe. May mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha habang ibinabalita ang nakakagulat na pangyayari. Mukhang ganap na nilipol ng witch ng Great Tower. Ang hukbo ng humigit kumulang 2,000 bespoke soldiers. Chapter 148, Aftermath of War. Napatigil ang buong silid. Nanlaki ang mga mata ng prinsesa at ng prinsipe, kapwa hindi makapaniwala sa balitang kanilang narinig. Nagpatuloy ang hari, marahang itinaas ang kanyang kamay habang ipinaliliwanag ang naging epekto ng insidente sa buong kontinente. Dahil sa pangyayaring ito, itinuturing na ngayon ng Demonkin Nation na isang malaking banta ang witch ng Great Tower. At ang Great Tower, sila rin ang nanguna sa panawagang tipunin ng 9 tribes upang pag-usapan kung paano haharapin ang Great Tower. Mariin niyang ipinatong ang kamay sa mesa bago tumingin sa kanyang 2 anak. Nanatiling seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi pa napagpapasyahan ng eksaktong petsa. Ngunit kailangan ninyong maging handa. Maaaring utusan kayong umalis patungo sa summit anumang oras. Bumalat ang mabigat na katahimikan sa silid. Ramdam ng prinsipe at prinsesa ang bigat ng sitwasyon. Bahagyang yumuko ang prinsipe bago sumagot. Nauunawaan ko po, Father. Bahagyang hinawakan ng prinsesa ang kanyang bibig, halatang nagulat sa balitang kanyang narinig. Wala pa akong naririnig na anumang balita mula kay Lord Light tungkol dito. Ngunit, kung sila nga ang gumawa nito, wala itong imposible para sa kanila. Unti-unti siyang tumayo at humarap sa kanyang ama. Nagningning ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa at matinding determinasyon. Father, kung totoo ang ulat na ito, ibig sabihin, tunay ngang napakalakas ng witch ng Great Tower. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao sa harap ng kanyang dibdib. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito at makuha ang suporta ng Great Tower. Sa tulong nila, may aangat natin ang katayuan ng ating kaharian at tuluyan ng makakalaya sa pagiging isang bansang sunod sa Nyeren lamang sa iba. Mas tumindi ang kanyang boses habang inilalahad ang kanyang pangarap. Panahon na upang maitaas ang katayuan ng buong sangkatauhan. Agad na nawala ang pag-asa sa mukha ng hari. Tumigas ang kanyang ekspresyon habang mariin niyang pinutol ang sinabi ng prinsesa. Lilith, hindi tayo maaaring makipag-alyansa sa witch. Napakadelikado niyon. Napahakbang si Lilith at agad na tumutol. Itinaas niya ang kanyang mga kamay habang buong puso niyang ipinagtatanggol ang Great Tower. Pero sinusuportahan ng witch ang ganap na kalayaan ng mga tao. Kakampi natin siya. Siya ang nagpoprotekta sa sangkatauhan. Nang bumisita ako sa pamayanan ng Great Tower, nakita kong payapa at maayos ang pamumuhay ng mga tao roon. Mariin niyang tinitigan ng kanyang ama. Ano po ba ang dapat nating ikatakot sa witch? Napabuntong hininga ang hari, halatang pagod na pagod sa pagiging idealistiko ng kanyang anak. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong tiningnan sa mata. Lilith, hindi mo ba talaga nauunawaan? Pinagdikit ni Lilith ang kanyang mga kamay habang nananatiling determinado. Hindi ko alam. Kaya gusto kong marinig ang opinyon ninyo tungkol dito. Tumilim ang tingin ng hari habang ibinunyag niya ang nakakatakot na katotohanan. Ang Witch of the Great Tower ang nagpabagsak sa Elven Queendom, sinakop ang Dark Elf Islands, at tinalo ang Beastfolk. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Ang pagbagsak ng 3 bansa ay tuluyang nagpabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Nagbigay ang hari ng mas mahalagang detalye tungkol sa usapin. Narinig ko na ilegal na dinakip ng Beastfolk ang mga tao at ginamit ang mga bihag laban sa Great Tower. Dahil dito, nagalit ang witch. Sumimangot ang hari, kinikilala ang pagkakamali ng Beastfolk ngunit binigyang diin ang mas malaking epekto nito sa politika. Nakakadismaya na gumamit ang Beastfolk ng ilegal na paraan para manghuli ng mga tao. Dapat itong kondenahin ng Human Kingdom. Ngunit ang pagkawala ng humigit kumulang 2,000 makapangyarihang Beastfolk na bihasa sa pakikipaglaban ay isang napakalaking dagok para sa buong mundo. Mariing sumagot si Lilith habang ipinagtatanggol ang ginawa ng Great Tower. Ako rin ay nagulat doon, pero sila mismo ang nagdeklara ng digmaan laban sa Great Tower. Sila ang may kagagawan nito. Mariing tumingin si Lilith habang ipinagtatanggol ang kanyang panig. Bukod pa roon, sila ang unang nagsimula sa pamamagitan ng ilegal na pagdakip sa mga tao. Kaya masasabi nating sila mismo ang naging dahilan ng pagsisimula ng kaguluhang ito. Sumang-ayon ang hari sa kanyang punto, ngunit nanatili siyang malamig at praktikal sa pagtingin sa sitwasyon. Tama ka, ngunit dahil natalo niya ang Beastfolk, hindi ibig sabihin na kaya na niyang gawin ang kahit ano. Lumapit ang hari, tumalim ang kanyang tingin habang binigyang diin ang mga bagay na hindi pa nila nalalaman.
Kung ikukumpara sa Dragonaut Empire at Demon King Nation, maliit lamang ang kapangyarihan ng Beast Folk Federation. Ang katotohanan ay, hindi natin alam kung paano kikilos ang dalawang bansang iyon o kung ano ang gagawin ng witch kapag may isang taong magagalit sa kanya. Sandaling nagatubili si Lilith habang nakahawak sa kanyang dibdib, ngunit nanatili pa rin siyang matatag sa kanyang paniniwala. Ang witch ay naninindigan para sa ganap na kalayaan ng mga tao. Sigurado akong hindi niya tayo pakikitunguhan ng hindi patas, ngunit sa likod ng kanyang kumpiyansa, mas komplikado ang tunay niyang iniisip. Si Lord Light, ang tunay na pinuno ng Great Tower, ay palaging naging mabait at tapat sa akin. Ang kapangyarihan niya ay halos katulad ng isang Diyos o Demon King, ngunit ginagamit niya ito upang tulungan ako. Gayunpaman, unti-unting lumitaw ang isang nakakabahalang posibilidad sa kanyang isipan. Pero kung abusuhin ko ang kanyang tiwala o lumabag ako kahit sa isa sa kanyang mga patakaran, hindi ko iniisip na pagbibigyan niya kahit ako. Mas nagiging mabigat ang iniisip ni Lilith habang pinag-iisipan niya ang ugali ng mga tao. At kung sakaling saklawin nito ang buong human kingdom, sigurado akong may mga taong walang hiyari na walang katapusan ang kasakiman. Isang malamig na pangamba ang unti-unting bumabalot sa kanyang isipan habang naiisip niya ang panganib ng maling pag-unawa sa kalayaan. Ang ganap na kalayaan para sa mga tao ay hindi nangangahulugan na maaari na nating gawin ang kahit anong gusto natin. Hinawakan ni Lilith ang kanyang dibdib habang unti-unti niyang nauunawaan ang punto ng kanyang ama. Kung may mga taong magiging pabaya at mapupukaw ang galit ng Great Tower, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? May dahilan ng pag-aalala ni Ama. Sumimangot ang hari habang ipinaliwanag niya ang delikadong kalagayan ng kanilang politika. Tungkol naman sa relasyon natin sa 8 iba pang tribo, mahirap ang ating sitwasyon. Ngunit alam natin kung ano ang maaaring magdulot ng kanilang galit. Lalong bumigat ang atmosfera habang lumitaw ang mapait na katotohanan. Ngunit hindi natin masasabi ang parehong bagay tungkol sa witch. Sa harap ng isang nakakatakot na imahe ng pagkawasak, nagbabala ang hari sa posibleng kapahamakan. Kahit makuha pa natin ang kanyang pabor, kung magkamali tayo sa hinaharap at mapasiklab ang kanyang galit, maaari tayong mapunta sa mas masahol pang kalagayan kaysa ngayon. Maaaring tuluyang mawala ang sangkatauhan sa mapa. Pumikit ang hari at ibinigay ang kanyang huling pasya ng may buong paninindigan. Bilang pinuno ng Human Kingdom, hindi ko maaaring isugal ang kinabukasan ng ating lahi. Nanatiling tahimik ang prinsipe at prinsesa, parehong tila tinanggap na ang desisyon ng hari. Mariing kinuyam ni Lilith ang kanyang kamao habang unti-unting tinatanggap ang katotohanang nakikita niya sa kanyang ama. Wala nang saysay kung susubukan ko pa siyang kumbinsihin. Muli na namang napatunayan sa akin ngayon na si Ama ay walang balak at walang kakayahang magbago kahit kaunti. Habang nananatili sa ere ang imahe ng korona ng hari, lalong tumalim ang pag-iisip ni Lilith na puno ng pagkadismaya. Isa siyang matandang ayaw tumanggap ng pagbabago. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang tahimik ngunit mabigat na pagtatalo. Kahit gaano karaming tao ang magdusa, basta hindi magbabago ang lahat, mananatiling ligtas ang kanyang posisyon at buhay. Tuluyan ng pinutol ng hari ang usapan habang tumalikod upang tapusin ang pagpupulong. Tama na. Tapos na ang diskusyong ito. Umalis na kayong dalawa. Sa kanyang pribadong silid, tahimik na nakaupo si Lilith sa tea table habang inihahain ng kanyang maid ang tsaa. Salamat, No. Tumingin si Nono sa prinsesa na may halong pag-aalala. Mukhang may hindi magandang usapan kayo ni His Majesty, ang hari. Pumikit si Lilith at nagpakawala ng mabigat na hininga. Oo, hindi naging maganda ang naging usapan namin. Binalika ni Lilith ang kanyang paghahanda at nagbigay agad ng utos. No, sa ngayon, magkakaroon ng summit sa Principality of the Nine. Ihanda mo ang mga gamit ko. Bahagyang nagulat si Nono at ikaniling ang kanyang ulo. Isang summit sa Principality? Akala ko ilang taon pa bago ang susunod na pagpupulong. Dahan-dahang sumimsim si Lilith ng tsaa habang bakas sa kanyang mga mata ang pagod at bigat ng kanyang iniisip. Maraming nangyari, sobrang dami. Habang nakatingin sa malayo, inilabas ni Lilith ang mabigat na katotohanang matagal na niyang iniisip. Si Ama, malamang ay hindi kailanman makikipag-alyansa sa Witch of the Great Tower. Pagkatapos may lapag ang tasa, naging mas mapait ang kanyang mga iniisip habang tinatanggap ang realidad. Hanggat siya ang nasa trono, mananatiling isang sunod-sunurang bansang alaga, ang Human Kingdom. Patuloy tayong pagsasamantalahan, hindi man lang makapagreklamo kahit may mga taong namamatay, at mananatiling pinakamababa sa lahat ng tribo. Mahigpit na kinuyam ni Lilith ang kanyang kamao habang nag-aalab ang kanyang determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng makapangyarihang mga kakampi ni Lord Light habang lalong tumitibay ang kanyang paninindigan.
Ang Witch of the Great Tower, si Lord Light at ang kanyang mga tauhan, taglay nila ang kapangyarihang hindi kayang unawain ng karaniwang tao, ngunit ang kapangyarihang iyon ay tunay. Tuluyan ang naging matatag ang kanyang pasya. Kung nais ng mga tao na makipantay sa ibang mga tribo, ang pakikipag-alyansa kay Lord Light ang tanging paraan natin. Muling sumimsim ng tsaa si Lilith habang pinag-iisipan ng tamang pagkakataon para kumilos. Hindi ko pa lubusang natatanggal ang mga espiya, pero pabor pa rin sa akin na mas maaga ng ilang taon gaganapin ang summit kaysa sa inaasahan. Habang nakatingin sa palasyo ng hari, lalong tumibay ang kanyang desisyon na baguhin ang kinabukasan ng kaharian. Sa tulong ni Lord Light, kailangan kong pabagsakin si Ama at akuin ang posisyon bilang pinuno ng kaharian upang maprotektahan ang ating kinabukasan. Kailangan kong makipag-ugnayan kay Lord Light agad at hilingin sa kanya na ihanda ang lahat para dito. Sa kanyang opisina, biglang napatingin si Light nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang isipan. Agad siyang humarap sa kanyang mga tauhan at nagpaliwanag. Pasensya na, nakikipag-ugnayan sa akin si Lilith gamit ang telepathy. Pinag-isipan ni Light ang biglaang balita ng may pagtataka. Dahil natalo natin ang Beast Folk, ang summit na dapat sana ay gaganapin pa ilang taon mula ngayon sa Principality of the Nine ay isasagawa na pala sa loob lamang ng ilang araw. Makalipas ang ilang sandali, nagkita sina Light at Lilith sa isang pribadong silid. Maraming salamat sa pagbibigay mo ulit ng oras para makipagkita sa akin. Walang anuman. Tugon ni Light. Sa katunayan, malaki ang naging epekto sa iyo ng mga ginawa namin ngayon. Hindi ko inakala na ang magiging resulta ng digmaan natin laban sa Beast Folk ay ang pagdaraos ng summit ng mas maaga kaysa inaasahan. Tumango si Lilith habang tapat niyang ibinahagi kay Light ang kanyang nararamdaman tungkol sa mga nangyari. Totoo, nagulat din ako nang malaman kong mas maagang gaganapin ang summit. At labis din akong nabigla sa matinding pagkatalo ng Beast Folk. Ngunit lalo akong nagalit sa hindi makataong ginawa nila sa mga tao. Bahagyang ngumiti si Lilith habang ipinikit ang kanyang mga mata. Kaya nang malaman kong nabigyan sila ng nararapat na parusa, nakaramdam ako ng ginhawa. Lumapit si Lilith, puno ng paninindigan ng kanyang boses. Naniniwala akong kagustuhan ito ng kapalaran na ang hustisyang ipinataw sa Beast Folk ang naging dahilan upang maisagawa ang summit ng mas maaga. Lord Light. Inilagay ni Lilith ang kanyang kamay sa dibdib habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa matibay na determinasyon. Sa summit, nais kong patalsikin ang aking ama at maging reyna ng Human Kingdom. Tahimik lamang na nakinig si Light habang inilalahad ni Lilith ang malawak niyang plano. Para maisakatuparan yon, nais kong ihanda mo ang ugnayan natin sa Elven Queendom, Dark Elf Islands, Dwarven Kingdom, at Beast Folk Federation. At kung maaari, makuha ang suporta ng isa pang bansa o makipag-alyansa sa kanila ng palihim upang matiyak ang aking pagluklok bilang reyna. Inilagay ni Light ang kanyang kamay sa baba habang pinag-aaralan ang mabigat na realidad ng politika ng mga tao. Hindi maaaring pumili ang mga tao ng sarili nilang pinuno. Ang magiging hari ng Human Kingdom ay napagpapasyahan sa pamamagitan ng boto ng nakararaming 8 iba pang tribo. Kumipot ang mga mata ni Light habang kinakalkula ang kinakailangang suporta para sa plano ni Lilith. Sa ngayon, may impluwensya tayo sa 4 na bansa. Maaari nating gamitin ang ating kapangyarihang militar para pabagsakin ang isa pa o lihim na makipag-alyansa sa isang bansa, pero hindi lang iyon ang problema. Sumandal si Light at binigyang diin ng isang mahalagang bagay. Handa kaming tulungan ka upang iligtas ang mga tao mula sa pang-aapi, pero hindi mo pa lubusang natatanggal ang lahat ng espiya, tama ba? Hindi ba't masyado pang maaga ang hakbang na ito? Napabuntong hininga si Lilith. Tama ka, Lord Light. Pinilit ni Lilith na ipaliwanag ang kanyang panig habang makikita ang pag-aalala sa kanyang mukha dahil sa bigat ng sitwasyon. Ngunit kung palalampasin natin ang pagkakataong ito, hindi ko na maaangkin ang trono sa loob ng maraming taon. Naniniwala akong patuloy na magdurusa ang napakarami kong kababayan sa panahong iyon. Mariing kinuyam ni Lilith ang kanyang mga kamay habang lalong tumitibay ang kanyang pasya. Umaasa akong ang kasalukuyang hari, ang aking ama, ay magpapatupad ng mga pagbabago, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Ganoon din ang aking kapatid. Ako lamang ang makakapagprotekta sa kinabukasan ng sangkatauhan. Bahagyang yumuko si Lilith bago ihayag ang iba pa niyang kahilingan. Kaya kahit alam kong napakalaki ng hinihiling ko, may 3 pa akong kahilingan na nais kong iparating sa iyo, Lord Light. Nanlaki ang mga mata ni Light. 3? Oo. Ang una ay bago ang summit. Lumapit si Lilith, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata habang binabalot ng liwanag ang buong silid. Nais kong tulungan mo akong mag-level up.